ibang tao. Amen. The moment na mabayaran na lahat yung ginastos nila, amen, that's the time na magpatong ka. Tama ba? Ng tubo. Now, at least meron kang pagsisimula na business. Amen. As long na open ang puso natin, walang problema. But the problem, most of the time, merong greed sa puso natin. Ayoko nga. Why? Mamaya angkinin niya na. Yun ang problema. Why? Dahil ang unang-una na may problema, ikaw na nag-isip nun. That's why hindi ka rin pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Amen? You know what? 20 years from now, ano yung nakikita mo sa sarili mo? I can see, no, a lot of you 20 years from now, God will prosper you. Tama? You own, no? Your own business. Amen. Why? Upang sa ganun, hindi ka talis sa sanlibutan. Please, pagsikapan natin. Pakinggan nyo yung sinasabi ko. Pakinggan nyo kung ano yung naririnig nyo sa kalagitnaan natin. Magsimula tayo sa maliit. Amen. Listen to me. Even ako, willing ako na i-share. Like for example, ano yung business na meron ako? Dalawa. Ano yun? Nagsusupply ako ng boneless. Saan? Sa iba't ibang lugar. Amen? Kailangan ko na malaking puhunan. Merong mga gusto na makipag-deal sa akin. But kailangan ko ng puhunan. Anong gagawin ko? You know what? Pwede kong i-open to sa inyo. Para saan? Para magkaroon ng panibagong puhunan na mas malaki. At ma-welcome ko yung alin? Yung iba na gusto magpa-supply. Ano mangyayari? Mas malaki yung kita, mas malaki yung tubo, at the same time, yung puhunan mo na ipinagkatiwala mo, pwede rin tumubo. Hindi matutulog saan? Sa bangko. Amen? Can you imagine that? No? Diba? Yesterday, kinausap ako ni Ninang President na merong gustong makipag-deal sa boneless. Amen. But sabi ko, it's okay, no problem po. Diba? But first, syempre, iisipin mo, once na mas malaki yung market mo, kailangan mo ng mas malaking puhunan. Amen. And hindi simple yung puhunan. Tama ba? Can you imagine? No? Kung hindi lang ako yung mag-i-invest, even yung ilan sa inyo, wow! Hindi natin alam, no? Kung saan pa makakarating yung business na ito, by God's grace. It's the same sa realty. That is my second business. Amen? Like for example, inopen ko sa inyo ito, even before, sino yung mag-o-offer sa akin tawag dito, like for example, ako, at the same time, si Sister Rose, no? Ng mga gustong kumuha ng bahay. Then, kung sino yung mag-o-offer, then I will give you the percentage. Yeah, I am willing to give the percentage. Amen. Amen? Like for example, kung meron 20,000 na commission, then I will give you the 5,000. Is that bad? Is that bad? Listen to me. Please. You know what? Binubuksan ng Santong Espiritu ang bagay na ito sa atin. Why? It's because I know it is our time. Now is the time. Just believe. As long you know how to believe. Amen? Amen. You know what? Huwag natin gayahin ng sanlibutan na sila mismo nagsusulutan. Alam mo yun? Oh. Please, hindi tayo ganun. Isang pamilya tayo rito. Amen. Amen. Oh. Kung meron mang kapareha sa inyo na skills, then mag-usap kayo. Palaguin nyo. Okay? Hindi, okay. No? Ito yung boundary mo. Diyan ka sa
sa inyo, huwag kang lalagpas dito, dito ako. No. Tama ba? Kung minsan dito nasisira ang maraming Kristiyano. Amen? Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Nagkakaintindihan po ba tayo? No? You know what? Ang Diyos ay nagbubukas na maraming pintuan sa atin. Even this morning. Just open your eyes. Open your eyes. Open your heart. Amen? Huwag mong isipin lang yung sarili mo. Amen. Hallelujah. Glory to you, Lord. Now look at here, verse. Where are we now? Verse 9. At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila, no? Upang hindi ka matisod sa bato. Look at here on verse 12. Are you ready? Are you there? Subalit sinagot siya ni Jesus na susulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Can you imagine this? You know what? Kung minsan ito yung attitude natin, kung minsan ito yung problema natin, dahil sa nagmamadali tayo na i-prosper tayo ng Lord, you know what? Hindi, bukod sa hindi na tayo naniniwala sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako, kung minsan meron tayong tendency na subukin ang Kanyang salita sa buhay natin. That's why if you remember, letter G, do not put His word to test. Do not put His word to test. Huwag nating, subukin ang Kanyang salita. Why? It's because ang Diyos at ang salita ay isa. Hindi sila magkaibang bagay. Sila ay isa. That's why ngayon, once na narinig mo ang salita ng Diyos, maniwala ka. Tanggapin mo lang buong puso. Why? Dahil ang iyong tinanggap ay Diyos. Did you get this? Huwag mong hayaan na ikaw at ako, you know what? Ay magkaroon ng puso na mayroong pagdududa. Na kung saan sa bawat salita na ating naririnig sa ating kalagitnaan, patuloy kang nagdududa. That's why, look at, walang nangyayari sa buhay mo. Dahil patuloy kang nagdududa. Can you imagine kung paniniwalaan mo ngayon ang Kanyang salita? Then God will prosper you. God will bless you. Amen. Look at here, I will give you this passage. Are you ready? I want you to turn your Bible first in the book of, where are we now? Luke. Then let's go on Matthew 4. In the book of Matthew chapter 4, verse 11. Are you ready? Matthew 4 verse 11. That is the same story. Pero itong verse 11, wala ito doon sa Luke. Amen. Are you ready? Okay, let's read verse 11. Let's read verse 10 first. 9 first. Sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Remember that? 10, sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Amen? But look at here, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Look at here on 11. At iniwan siya ng Diablo. Anong sabi? Iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. The moment na pagtagumpayan natin ang bawat pagsubok sa buhay natin, listen to me, the backup from heaven will be there. The same what happened to Joshua. Naniwala siya sa mandate na kanyang tinanggap. That's why, the moment na siya naniwala saan? Sa salita ng Diyos. Then, isang umaga nakita niya
na ang isang tao na may hawak-hawak na taba na nakasuot ng pandigma. Sino yun? Sino yun? That is Jesus. Para saan? Ready for war. Amen? Handang pangunahan ang kanyang hukbo. Why? Dahil siya mismo, ang Diyos, siya rin mismo ang mangunguna sa ating kalagitnaan. That's why, look at, the moment na alam natin kung paano magtiwala sa kanyang salita, the backup from heaven will be there. Did you get this point? Now look at this. Let's go back in the book of Luke. Verse 13. Are you ready? Chapter 4, verse 13. Sorry. Are you there? Are you there? Now, I will give you, yung isang panibagong bagay. Look at here on verse 13. Are you there? Pagkatapos siyang tuksuhin ng dyablo sa lahat ng paraan. Anong ginawa ng dyablo? Anong ginawa ng dyablo? Tinukso siya sa lahat ng paraan. Did you read that? Ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Amen? Naghintay ng ibang pagkakataon. First, nung wala nang nagawa ang dyablo sa kanyang buhay, umalis ito, pero ito ay naghihintay ng ibang pagkakataon. That's why, look at, the moment na umalis, ang manunukso, you know what, huwag mo na siyang bigyan ng butas o ng pagkakataon na bumalik sa'yo. Sino ang nagbigay ng butas para siya'y bumalik sa'yo? Kung minsan tayo rin. That's why this time, huwag mong bigyan ng pagkakataon ng diablo na siya ay tuksuhin kang muli. Amen. Did you get this? That's why, i-check natin yung lahat ng aspeto ng buhay natin. And offer it sa Panginoon. I-surrender mo ang lahat sa Diyos upang sa ganun walang magiging butas ang kaaway. Amen. Oh? Even ang sakit, even ang karamdaman, hindi rin magiging dahilan para ikaw at ako ay hindi magamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Why? It's because iingatan ka ng Diyos. Poprotektahan ka ng Diyos. Why? It's because alam mo kung paano rin unahin ang kalooban ng Diyos. That's why, huwag mong bigyan ng puwang, huwag mong bigyan ng butas ang kaaway sa buhay mo. Did you get this? Are you learning? Are you receiving this truth? Now look at here. Turn your Bible in the book of Luke chapter 1. Are you ready for this? Verse 26. You know this story? Let's read. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugod ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Sa isang dalaga ng pangalay Maria, siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan o naguluhan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Everybody look at me here. Let's pause here for a while. Can you imagine the moment na narinig niya ang salita na ipinadala ng Diyos sa kanyang buhay? Amen? Ano ang sabi niya? Inisip niya na ito'y mabuti, o inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan nito. Ibig sabihin, the way kung paano siya tumanggap ng salita na nagmumula sa Diyos. You know what? Hindi niya inisip, na ito'y pagdudahan.
Hindi niya inisip na ito'y makakasama sa kanya. Subalit, the moment na nalaman niya na ang salita na ito ay nanggaling sa Diyos, nagmula sa bibig ng Diyos, ang inisip niya, pinanatili niya sa kanyang buhay, ang salita na kanyang narinig ay makakabuti sa kanya. I hope and pray, ito yung way natin kung paano tayo mag-respond. Ito yung ating attitude kung paano tayo mag-respond sa salita ng Diyos. That's why ngayon kung naririnig natin ang salita ng Diyos at ganito ang puso ng bawat isa, I tell you, hindi ka mapapahamak. Amen. Look at here. Sabi dito verse 30, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakilanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. 34. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at lilimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. 36. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Do you believe on that? Amen? Can you imagine kung paano ang isang tao siya na ay baog, pero still, hinayaan ng Diyos na mabuksan ang kanyang sinapupunan. Para saan? Para siya ay magsilang. Para siya ay magbuntis. Upang sa ganon, isilang niya ang isang bata na kung saan ay gagamitin ng Diyos para ihanda ang alin? Ang daraanan ng Panginoon. Hello? Can you imagine this? That's why the moment na naniwala ka sa salita ng Diyos, ngayon, hindi sa makalawa, hindi bukas, I tell you, merong nangyayari sa buhay mo ngayon. Do you believe on this? Tila nababago ang alin, ang takbo o direksyon ng iyong buhay. Kung paano dati-dati, ang direksyon ng iyong buhay ay walang iba kundi ang naguguhit dito ay ang sanlibutan. This time, ang guguhit dito walang iba kundi ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Now look at this. Where are we? 38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. I pray na ito ang ating mga puso. The moment na narinig natin ang salita ng Diyos ngayon, mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos. The moment na tinanggap mo ang salita ng Diyos, mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos. The moment na ngayon ay tinanggap mo kung ano ang kanyang plano at ang kanyang layunin, wala sanang ibang marinig sa ating bibig, kundi mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos. Pero ang totoo, sa buhay na marami, hindi ganun. Ang bibig palagi ng iba, okay, we'll see. Amen? Tingnan natin. Ipag-pray ko muna, instead you say, Amen! Yes. Most of the time, we are so religious. Let me pray for that. Merong mga bagay na dapat ipanalangin. May mga bagay din na ipinapahayag sa buhay mo na hindi mo na kinakailangan pang ipanalangin. Ang dapat lang, mag-agree ka. Gumawa ka ng desisyon. Amen. Like for example, pag sinabi ko sa inyo, okay, tomorrow. Like for example, tomorrow, bumalik kayo rito, if you have time, kung wala rin kayong gagawin sa inyong bahay, it's because tomorrow is holiday, bumalik kayo dito, you know what, aayusin natin yung bakod. Huwag niyong sabihin sa akin, Pastor, ipag-pray ko muna, pwede? Amen. Amen.
Kung minsan we are so religious. Example, nakita nyo, dumadaan ba kayo sa gilid? Hindi siguro. Pero yung karamihan sa inyo dumadaan sa gilid, tama? Nakita nyo, warat-warat na yung bakod natin. Then, if you remember, sino nakakaalala sa inyo last Sunday na may in-announce? Sino nakakaalala sa inyo last Sunday na may in-announce? Sige nga. Anong in-announce? Anong in-announce? Anong in-announce? Si bayanihan. Bakit tayo magbabayanihan? Para lang magluto tayo rito? Hindi. Magbabayanihan tayo kasi gagawa tayo ng bagong fence. Tama ba? Para yung mga bata hindi makakalabas. And look at, huwag mong isipin yung sarili mo lang dahil yan ay bahagi saan? Sa seguridad ng bawat isa sa atin. Lalo na kung meron kang anak. Tama? Amen. Amen? So ano meron bukas? That's why wag mong ipanalangin, okay? Wag mong ipag-pray. Amen? Amen? Wag mong sabihin sa Pastor, pwede ba ipag-pray ko muna yan? Please, listen, kung pwede ka, give your time. Kung hindi ka po pwede, then no problem. Next time, bumawi ka. Yun naman pala, Pastor eh. Listen, alam naman ng Diyos yung puso natin pare-pareho eh. Tama? Kung talagang hindi ka pwede, di hindi pwede. Maaari may pasok ka. Tama? Amen? Pero kung pwede ka talaga bukas, then be here. Anong oras po? 9? 10? 10? O 10? 10:01. Para ayaw nyo ng 10, gawin natin 10:01. Amen? 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 So, syempre, kung magbabayanihan tayo, huwag kayong magmaong. O huwag din kayong magpalda. Sorry, kung mga babae kayo, huwag kayong magpalda. Kung lalaki kayo, huwag kayong magmaong na mahaba. Mag-short kayo. Kasi syempre, gaganong ka. Alam nga naman habang nagpupukpuk ka dyan, naka-slacks ka. Hindi naman Sunday service yan. Di ba? Tama ba? Tama? Kung tutulong tayo, magbihis tayo yung casual. Pwede na yung barong. Tapos biyakin mo yung likod. Biro lang. Amen? Please, no? Naunawaan niyo po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo rito? Okay, tomorrow, no? Announcement, meron tayong special date. So, bayanihan. Na 10 o'clock ng umaga. Amen? Hindi ng gabi, okay? Kung minsan kasi, alam ko yung dahilan ng iba. Pastor, kala ko gabi. Kaya gabi kami pumunta rito. Please, sarado na ang church. Let's finish this. Amen? So where are we now? Verse 39. Amen? So look at here on verse 38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Remember that? Can you imagine kung ito pare-pareho yung magiging attitude ng puso natin? Mangyari sa akin kung ano ang kalooban ng Diyos. Mangyari sa akin kung ano ang salita ng Diyos. Mangyari sa akin kung ano ang ninanais ng Diyos. Can you imagine that? Kung ito pare-pareho yung magiging laman ng puso natin. Listen, you know what? Hindi mo makikita, no? Na walang nagbabago. Sorry, hindi mo makikita ang iyong komunidad na katulad pa rin ng dati. Why? It's because magkakaroon ng pagbabago. It's because every time na meron ka nare-receive, every time na meron ka naririnig, alam mo kung paano tumugon, I tell you.
Ito yung nagiging bahagi ng bawat isa sa atin. Para saan? Para magkaroon ng pagbabago sa ating komunidad, sa ating syudad, sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating kalagitnaan. Amen. Like for example, tayo ay 50 or 60 sa church na ito. Amen? 50 people or 60 people. Can you imagine kung sa 60 people na ito, tayo ay strong? Pag sinabing strong, nagkakaisa tayo. Amen. Kaya natin pagsamasamahin lahat na meron tayo. Talo pa natin. Ang merong kongregasyon na 2,000 ang laman. Mark my word. Why? Dahil walang sukatan saan? Sa paramihan. Kahit gaano karamihan, kung lahat yan ay lupaypay, wala yang magagawa sa gera. Magpadala ka ng 10,000 ang kalaban Abu Sayyaf, pero lahat yun ang kinakain mamon araw-araw. Pag sinabing mamon, ibig sabihin, yun yung terminology ng mga sundalo na ampaw. Amen? I tell you, papatayin lang yun. Pag-target shooting lang yun. Practice target. True. Why? It's because makikita mo kung paano makipagbakbakan yung alin. Yung mga sanay na. That's why, in the Bible, makikita mo, sa isang tao, 500 ang napapatay niya. Read the book of Psalm. The book of 1 Samuel and 2 Samuel. Are you with me? Especially sa time ni David. Yung kanyang mga mandirigma, isang tao kayang pumatay ng 500. And can you imagine, iba-ibang sandata pa yon. Merong kutsilyo lang, merong itak lang, merong what is that? Sibat. Amen? Merong pana. Pero nakakapatay sila ng ganong karami. Can you imagine, out of 60, sa ikaw at ako 60. Amen? Sa ikaw at ako ngayon 60 na member ng church na ito. Example, strong tayo, sama-sama tayo pareho. Can you imagine kung ano yung magagawa natin sa community? Nagkakaisa tayo. Can you imagine kung ano yung apekto na maibibigay natin sa komunidad na ito? That's why 20 years from now, tignan mo kung paano nabago yung komunidad natin by the grace of God. Huwag mo lang tignan, okay, ano ba yung nangyari last year? Wala naman di ba? Ano ba yung nangyari last 2 years? Wala naman, di ba? Listen, tignan mo after 20 years. Amen. Amen. Kung minsan kasi hinihintay natin, gusto natin kagad makita yung magandang resulta. Please, hindi tayo nakikipagmagalingan sa ibang simbahan. Alisin nyo yun sa isip nyo. Kung magaling sila, thank God for that. Kung madami sila, thank God for that. Amen? Amen. But still, always remember, kung meron man tayong mandate dito, ano yun? Walang iba kundi yung nais ng Diyos na mangyari. Yun ang dapat natin trabahuhin. Amen? Can you imagine? Out of 60, kung tayo ay 60, but strong tayo, I tell you, no? Hindi nyo alam kung ano yung magagawa natin. That's why, kung nag-agree kayo sa sinasabi ko, be sure na sa puso't isipan nyo, nag-agree kayo. Amen. Amen. Give your life to Him. Bakit kayo matatakot na itiwala ang buhay nyo sa Diyos? Huwag kayong matakot. Tama ba? God is always in control. Amen? Napakasarap mabuhay. Napakagandang mabuhay. Tama? That's why, you know what, samantalahin natin na ikaw at ako, kapiling natin ang Diyos at huwag na natin hayaan na mawalay tayo sa Kanyang presensya. Amen. That's why we don't give time. When we are in the presence of God,
no limitation, no boundaries. Did you get this? That's why huwag niyo akong bilangan.